Muli, inaanyayahan po ang lahat na tumayo. Ang banal na kasulatan ang pangunahing kaparaanan ng biyaya ng Diyos o the primary means of grace at nang di nagkakamaling saligan ng pangangaral ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan lamang ng banal na salita, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang Iglesia ng Panginoong Hesukristo ay itinayo at tinipon. Ating pong basahin ang Isaiah 52 verse 13 hanggang 53 verse 12. Again, Isaiah 52 verse 13 hanggang 53 verse 12, muli sa salin ng Ang Biblia, taong 2001. Ang nagdurusang lingkod ng Panginoon, simula po sa chapter 52 verse 13. Narito, ang lingkod ko ay magtatagumpay, siya'y dadakilain at itataas, at magiging napakataas, kung paanong marami ang namangha sa kanya. Ang kanyang anyo ay napinsalang lubha. Halos hindi na anyo ng tao na hindi makilalang tao, at ang kanyang hugis ay higit kaysa sa anak ng mga tao. Gayon siya magwiwisik sa maraming bansa. Ititikom ng mga hari ang kanilang mga bibig dahil sa kanya, sapagkat ang hindi nasabi sa kanila ay kanilang makikita, at ang hindi nila narinig ay kanilang mauunawaan. Chapter 53. Sinong naniwala sa aming narinig, at kanino nakayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya, at walang kagandahan na may ibigan natin sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublihan ng muka ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Pinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na nasa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatol ay inilayo siya, at tungkol sa kanyang salinlahi na itinuring na siya'y itiniwalag sa lupain ng mga buhay, at sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masasama, at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang iniligay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pang kasalanan, may kita niya ang kanyang subling, pahahabain niya ang kanyang mga araw, at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa, at masisihan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kong lingkod ang marami, at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila, at kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas, sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan, at ibinilang na kasama ng mga lumalabag. Gayon may pinasan niya ang kasalanan ng marami, at namagitan para sa mga lumalabag. Again, good afternoon po sa lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating Catechism sermon ngayong hapon. And this is a sermon na kinumpose by Reverend and Dr. Jel Favor, para sa inyo pong kaalaman. Siya po ay isang Dutch-Canadian theologian. He pastored the Reformed congregations way back in the Netherlands. And there came a time that he emigrated to Canada, and he served as
professor of dogmatology. Ibig sabihin po ng dogmatology, para sa mga curious, ay nabanggit ko yung term, is systematic theology, basically. And ang mga katuruan na formulated sa paraan na orderly, rational, and very coherent na mga account about Christian faith and mga doctrines. Nakikita naman ito sa ating Belgic Confession and several books pagdating sa ating pananampalataya. At si Dr. Faber ay naging principal ng Canadian Reformed Theological Seminary starting from 1969 hanggang 1989. So, a little bit of trivia. But again, the point is, we are thankful for this kind of resources na ating pong ginagamit para sa benefit ng edification for the body of Christ, lalo po sa atin dito sa ZCRC. And for now, as the Word of God is proclaimed this Vesper service, and this exhortation is according to the Confession of the Church, bleeding out from the Heidelberg Catechism, and ito po ang title ng ating ipoproklama ngayong hapon, and this is the title, The Unique Suffering of Our Mediator, Jesus Christ. O sa Tagalog, ang natatanging pagdurusa ng ating tagapamagitan na si Hesus Kristo. Meron po tayong 3 points na may kita po naman po ninyo sa inyong mga bulletin. And ito po ating mga points. Number 1, His suffering from God's wrath obtained for us grace. Ito yung una. Pangalawa, His suffering from God's judgment obtained for us righteousness. And number 3, His suffering from God's curse obtained for us eternal life. Para po matanda ng lahat, ulitin ko po. Unang point, ang kanyang pagdurusa mula sa puot ng Diyos ay nagtamo ng biyaya para sa atin, or grace. Pangalawang point, ang kanyang pagdurusa mula sa hatol ng Diyos ay nagtamo ng katuwiran para sa atin. At pangatlong point, ang kanyang pagdurusa mula sa sumpa ng Diyos ay nagtamo ng buhay na walang hanggan para sa atin. Para po sa unang point, pag-usapan po muna natin, His suffering from God's wrath obtained for us grace. Kung titingnan po natin sa unfolding ng mga kinakailangan na paniwalaan ng isang Kristiyano, lalo may kita natin sa Heidelberg Catechism, at sa proclamation ng pangako ng Ebanghelyo and sa ating pag-observe, so may kita po natin sa ating Catechism na mas malawak yung kanyang explanation compared with Apostles' Creed. Sa pagiging simple at pagiging concise ng Apostles' Creed, it speaks about Jesus. Kung memorize po ninyo, after He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Dito, sa susunod, ay ini-indicate that Christ suffered under Pontius Pilate. Right? May kita po ninyo yan. And kung titingnan natin, obserbahan, parang may void o parang may gap dito na makita natin sa text ng Creed. Pagkatapos ng confession tungkol sa Holy Conception and birth ni Kristo, tumalon yung Creed hanggang sa end ng kanyang buhay sa lupa. So, ang tumatanggap lahat ng attention and lahat ng emphasis is yung beginning at end ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, walang binabanggit kung ano yung nasa pagitan ng dalawang event, between His life and His death. For example, wala sa Creed yung kabataan ng Panginoong Jesucristo. Wala yung kanyang buong buhay exhaustively, wala yung kanyang mga word, lahat ng miracles and so on. Yes, sumusunod ang Heidelberg Catechism sa Apostles' Creed, pero meron siyang slightly lang, na different approach. And sa question and answer 37, kung titingnan po natin, nagbabanggit po ito tungkol sa salitang suffer. O talking about the suffering of Christ. At sa question and answer 38 naman, ang tinutukoy naman is yung suffering Christ under Pontius Pilate bilang hukom or as a judge. So, kung oobserbahan natin, kung tingnan po ninyo, kung ikukumpara, ang isang sentence ng Apostles' Creed ay pinaghiwalay at hinati sa dalawang tanong pagdating dito sa Heidelberg Catechism. So, may kanya-kanyang place and character yung iba't ibang elements sa Apostles' Creed. And sa pag-expound is makita natin dito kung gaano siya comprehensive and mas lalo pa nating napapalalim yung text kung ano yung tinutukoy pagdating sa ating mga katuruan.
So ito po ay mapapansin natin sa simula ng unang answer sa question 37. Basahin ko lang po ulit starting with the question. What do you understand by the word suffered? Answer that during His whole life on earth, but especially at the end, Christ sustained in body and soul the anger of God against the sin of the whole human race. Ito natin makikita sa Heidelberg Catechism. So, kinikilala ng Catechism, lalo na sa katapusan ng kanyang buhay, ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ay nagdusa. Pero, ito po yung mahalagang mainot. Hindi nakakalimutan ng ating confession na sa lahat ng panahon na nabubuhay ang Panginoong Hesus dito sa lupa, na dinala ng ating mediator, ang puot ng Diyos laban sa kasalanan. And itong puot ng Diyos ay hindi dumating sa Panginoong Hesus ng biglaan lamang. At hindi lang po ito sa katapusan lamang ng buhay ni Kristo. And paalala po sa lahat, hindi po natin na maaaring maunawaan ang specific character ng pagdurusa ni Kristo. And we can't even guess the heaviness of the passion of this one mediator and our surety, ating tanging tagapamagitan at katiyakan. Hindi po natin magagawa yung lahat kung titinan lamang natin ang end ng kanyang buhay dito sa lupa. Well, pakinggan niyo po ito. Sa buong buhay ng Panginoong Hesus, mula simula hanggang wakas, dinala niya ang galit ng buhay na Diyos. Halimbawa po, noong nagdaos po tayo ng Tenebrae service, that time, it was 2 weeks ago lang po, inalala natin ang mga huling araw sa buhay ni Kristo sa kanyang humiliation. Sa una, sa Gethsemane, He underwent the agony here in this place, sa Gethsemane. E pagdating naman sa Gabatha, o yung place ng trial ng Panginoon bago yung kanyang crucifixion, and pagdating naman sa Golgotha, kung saan ipinako ang Panginoon sa krus. At sa pagdaos po natin ng Tenebrae service, well, inaawit po natin yung mga hymns about sa suffering ni Christ. And kinanta naman po natin yung karamihan po ngayon, di ba? So parang Tenebrae service part 2. Well, kahit na po may prolonged meditation, sa ating pag-iisip as we think about the suffering of Christ at sa lahat ng kanyang mga napagdaanan in His agony and even in His death. But we have to understand that this preaching of the cross begins. Alam niyo po kung saan? Alam niyo po kung saan nagsisimula ang preaching of the cross? It was in the manger, sa Bethlehem. At sakop po nito ang lahat ng panahong nabubuhay ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Kapag binabanggit po kasi natin ang pagdurusa ng Panginoong Jesus, many people are moved to tears, right? Try po natin mag-observe. Marami ang nagiging emosyonal. While at the same time, ganito yung reaction nila, pero they do not believe in what we call the folly of the preaching of the cross. Many are only acquainted with us suffering Jesus. One among others, ibig sabihin po, katulad din ng iba nag-suffer. But they do not accept and believe the message of Scripture, which is about the unique suffering of Christ. They would like to hear about a man who was bound, bruised, clothed with purple, crowned with thorns, mocked, oppressed, and persecuted. Para bang typical na tragic na kwento. Nagiging ganun na lang ang treatment ng karamihan sa ngayon. Ngunit mga kapatid, this present evil age does not want to hear about the wrath. The wrath of God that was on the Lord Jesus. And ito po ay nagmumula pa sa yung simula sa kanyang buhay sa lupa. At ito po ay hanggang sa katapusan. At ito po ay dahil sa kasalanan ng buong sangkatauhan. And this exactly is the offense of the cross. The cross is a stumbling block. Well, in 1 Corinthians 1:23-24, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. Kaya po mga kapatid, very scriptural na ang Heidelberg Catechism dito sa Lord's Day 15
ay nagsisimula sa confession tungkol sa paghihirap ni Kristo mula sa poot ng Diyos. At ito ay sa lahat ng oras na siya ay nabubuhay dito sa lupa. Pinapakita po nito ang buong buhay ng ating tagapagligtas, all in the light of what is revealed in Scripture. Pinapakita po nito sa atin ang kanyang buhay bilang ating katiyakan at tagapamagitan, our surety and mediator. And it shows us the life of the Son of God who became man to take our place, to suffer in our stead. And ang passion ng Panginoong Hesukristo was not a part of common human suffering. Ito po ay completely unique. It was the passion of satisfaction, the suffering of atonement. Ang Panginoong Hesukristo ang nagbayad sa katarungan ng Diyos. It was the passion of the Son of God who had become flesh with a specific purpose for us in our salvation. His whole life was a suffering, and His suffering was His office, His calling, His task. And sa pag-recount natin po dito, we cannot give a biography of our Lord Jesus. Sa isang biography po kasi, if we're going to think about it, we try to analyze someone through the background of that person, right? And para po siyang personal portrait. But if we try to give a biography of the Lord Jesus, we would misjudge as if we are in the place of scrutinizing Him. And it is because sa ating gospel accounts na hindi po isang biography, but it uniquely shows that He is the Son of God who became man with a completely unique office. And under the inspiration of the Spirit, ang bawat gospel account ay sinulat para ipakita at kumbisihin ang mga target audiences tungkol sa mga claims ni Kristo at i-exhort ang mga tao na manampalataya. Ang point po is, you cannot explain Christ by something of this earth. Ang dahilan po, because Christ has been sent by God. Him being sent by God determined His life. John 8:42, Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I came from God and I am here. I came not of my own accord, but He sent me." And with this, we may see God in Christ, that through Him, who is going to offer Himself without blemish. Hebrews 9:14. And this is the office that He is to discharge as man. He was to suffer throughout His whole life. So, sa simula pa lang ng kanyang buhay at sa kanyang passion, itinakda ng Panginoong Diyos at ng kanyang katarungan na mangyayari sa Panginoong Hesus. God puts His wrath upon Christ, and Christ accepts the burden of this wrath of God. Sa buhay ng Panginoong Hesukristo, this wrath of God is demonstrated in His lowly birth, sa kanyang pagkapanganak pa lamang. And God's anger was even manifest even sa manger. And His wrath is still burned when the Lord Jesus was circumcised. But kung ating pong titingnan, bata pa ang Panginoong Hesus with this scenario na aking binigay. Sa manger naman, He was a baby. Siya ay hindi pa conscious of anything. But even in this situation, He suffered. Dito natin makita na ang Panginoong Hesus was in the state of humiliation. So tandaan po natin yung phrase po na yun, state of humiliation. Ang kanyang legal na katayuan sa harap ng Diyos ay isang state kung saan siya ay magdurusa. At ang suffering na ito is not only something that you feel in your consciousness, and ang suffering ng Panginoong Hesus ay isang bagay na idinulot ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. It was a manifestation of God's wrath. Take for example, kahit na po sa ating common human life, kapag nakakabalita tayo ng baby, for example, kung saan namatay ang kanyang ina noong siya'y pinapanganak, sa ganitong situation, nakakaramdam tayo ng sorrow para dun sa bata. Tama po ba? We say, kawawa naman yung bata. Nakita natin kung gaano nag-suffer yung bata and how tragic that story is.
Well, ito po ay isa lamang po sa mga illustration of experiences and understanding natin ng suffering. And I just gave one of the painful experiences na meron. But the passion of the Lord Jesus was unique. So borrowing from what we believe through the Nicene Creed, that this only begotten Son of God, begotten of the Father before all worlds, God of God, light of light, very God of very God, begotten, not made, being of one substance with the Father, by whom all things were made. And I am referring about Jesus Christ. This glorious Son of God suffered already right in the beginning of His human life. Sinasabi nga po ng Catechism, He bore in body and soul the wrath of God. So sa Hebrews 12:29, for our God is a consuming fire. And sa Psalm 7 verse 11, God is a righteous judge and a God who feels indignation every day. And pagdating naman natin sa Nahum 1 verse 6, who can stand before His indignation? Who can endure the heat of His anger? His wrath is poured out like fire, and the rocks are broken into pieces by Him. Para sa mga tao, lalo na po ngayon, hindi nila gustong marinig yung tungkol sa wrath o puot ng Diyos. Ang sinasabi nila, di ba God is love? Yes, sinasabi ng Scripture ang tungkol sa love o pag-ibig ng Diyos. But ito po yung pinapaalala natin sa lahat. Because God is love, therefore, His wrath is so terrible. Ang kanyang wrath o puot ay reverse side ng kanyang love. In His wrath, in the heat of His love, burns against everyone who rejected His love. Ngayon, tayo po, ang buong sangkatauhan sa pamamagitan ng representative na si Adam, tinanggihan natin at even ininsulto natin ang pag-ibig ng Diyos sa paradise. Kaya, the wrath of God is real. It is a wrath against sin. At ito pong puot ng Diyos, mga kapatid, ay nasa ating tagapagligtas na si Jesucristo. While He is the beloved Son of God, with whom God is well pleased, still, dinala niya ang puot na to sa buong buhay niya in His humiliation. Ang puot ng Diyos ay kay Jesus kahit nung tumakas ang kanyang mga magulang sa Ehipto. Remember the story? It burned still against Him when He was brought to Nazareth in the despised part of Galilee. Kaya't kalaunan po sa ating pong kwento, dinanas ng Panginoon ang misjudgment of His office and of His person. And ito po yung sinasabi in John 1:46, referring from His people, can anything good come out of Nazareth? And another one, natunghayan din natin sa buhay ng Panginoon in Luke 2:52, Jesus increased in wisdom and in stature. And He was a child, naging teenager din ng Panginoon. Duman din siya sa pagiging adolescent. He searched the Scripture, and the Scripture bears witness to Him. And in fact, the Old Testament prophesied the coming of the suffering servant of the Lord. And the Scripture spoke of the wrath of God against sin, and it was on Him. And it was this wrath in which Christ will bear to Him who was smitten by God and afflicted. Sa simula ng public appearance sa Panginoong Hesus, nagsalita po siya kay John the Baptizer, Matthew 3:15, "Let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness." Ang Panginoong Hesus ay nakipaghalubilo even sa mga maniningil na mga buwis at mga prostitute. He went into the water of baptism, but in doing so, He drew, as it were, the wrath of God against sin toward Himself. Ang puot ng Diyos ay naroon sa mga temptations ni Satan, sa obstructions ng mga Pharisee at mga scribe, sa misunderstandings ng kanyang mga disipulo, in those boasting words of Peter even, sa denial ni Peter, kasama rin po, sa pagtataksil ni Judas, sa pagtakas ng mga disipulo, sa enmity ng Jewish council, at sa corruption ni Pontius Pilate. Napaka-comprehensive.
And nandito rin ang suffering ng Panginoong Jesucristo when He cries out, Luke 9:41, O faithless and twisted generation, how long am I to be with you and bear with you? So Luke 12:50 naman, I have a baptism to be baptized with, and how great is my distress until it is accomplished. Sure, may mga sandali naman po sa buhay ng Panginoong Jesucristo that there was refreshment sa kanya pong pananahan dito sa lupa. But in the background, laging may suffering dahil sa puot ng Diyos laban sa ating mga kasalanan. At kasabay po nito, despite what Christ suffered, naroon, and this is the other side of it, yung complete at perpekto na pagsunod ng Panginoong Hesus na nagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa. At siya nagbayad ng penalty ng sin ng ating mga guilt, the guilt of our hatred against God and against our neighbors, at sa bawat acts ng Panginoong Hesukristo, sa bawat salita ay bahagi ng kanyang gawain bilang tagapamagitan ng Diyos at sa atin. Tinakpan ni Kristo ang ating buhay na puno ng kasalanan mula simula hanggang sa katapusan. At sabi po ng Catechism, sa dulo ay magkakaroon ng climax o consummation o finality of God's wrath. Sa Gethsemane, Luke 22, nagpadala ang Diyos ng isang anghel, isang lingkod na nagpapalakas sa Panginoon. But on the cross, no single token of God's favor was left. Christ was pushed away into the caverns of hell. He entered death step by step. Kahit po ang liwanag ng araw ay inalis sa Kanya, even the first gift of creation is withdrawn from Him. And the winds of God's anger are blowing in full strength. Ang anguish at torment ng grave ay pumapalibot sa Panginoong Hesus. At ang Diyos Ama ay pinabayaan siya completely. My God, why have you forsaken me? Kaya po mga kapatid, sa ganitong paraan, Christ learned obedience through what He suffered. Ang pag-ibig na ito sa Diyos at ang kanyang pag-ibig sa Iglesia, ito pong lahat ay naging ganap na malinaw. At sa oras ng kadiliman po ng mga panahong iyon, ay naroon ang sukdulan o climax ng gawain ng ating mediator, ang consummation o katuparan ng kanyang obedience. And I'm referring to His passive and active obedience. He undid what we had done wrong, and He performed what we had neglected. Christ bore the wrath of God, and He obtained for us grace para po sa atin. Christ atoned the sins of His people in John 13 verse 1, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. And the love of Christ had chosen His church, His own, according to the eternal choice, the election of the Father. And the Catechism kung ating pong titingnan, and it joyfully and gratefully confesses that by the passion of Christ, as the one atoning sacrifice, He redeemed our body and soul. Yes, kasama rin po ang ating mga bodies. It is from the everlasting damnation. He obtained for us a grace of God. And this grace is sin-forgiving favor, unmerited favor. Kaya sa madaling salita po, Christ gained for us the favor of God. Ngayon po ay maaari po tayong mabuhay muli sa pakikipag-isa o communion sa Diyos. And both joy and light will dawn for the upright. At binigyan po tayo ng kagalakan ng Diyos because of the work of Christ and His atoning sacrifice. So tayo po naman po ay pupunta sa ating second point. And we are following the direction ng ating catechism. His suffering from God's judgment obtained for us righteousness. So ang tanong naman is, why did He suffer under Pontius Pilate as judge? So yun po yung nasa question. Well, remarkable po kung ating mapapansin that the Apostles' Creed, kahit na po napakaikli po niya, ay binabanggit ang name ni Pontius Pilate. For example, po sa atin, dito, sa ZCRC, sa ating worship services, and nirecite po natin kanina,
during Lord's Supper, binabanggit natin ang name ni Pontius Pilate, lalo pag kinirecite natin itong mga creed. And imagine, ginagawa din siya ng mga churches all over the globe. Napakaraming nagre-recite. And even going back from history, ang tanong is, why did the early Christian church mention this Roman governor? Bakit hindi na lang si Annas, hindi na lang si Caiaphas, at hindi na lang si Judas, at hindi na lang even si Peter, na siya nag-deny sa Panginoon? Bakit si Pontius Pilate? And bilang sagot po sa tanong na to, may mga sagot na aking pong babanggitin po muna na mga karagdagan sa nakasaad sa Catechism. Una po sa lahat, pinapahiwatig po nito by including this phrase, suffered under Pontius Pilate, na ang suffering ng ating Panginoong Jesucristo ay historical. Historical. Ito po ay tunay na suffering sa isang tiyak na panahon sa ating kasaysayan. And it was not something beyond our history, but it took place in our history. Well, alam niyo po kasi sa Bible, if you're going to observe, may kaugalian po yung mga author na babanggitin yung name ng reigning ruler at that time para mag-record ng event. For example, Isaiah 6, I guess you can guess what I'm referring to. Noong nakita ni Isaiah yung kanyang pangitain, sinabi nung ito po ay nangyari sa taon na mamatay si King Uzziah. So, kuha niyo po yung point. And sa Luke 2 naman, si Joseph naman, sa Luke 2 again, si Joseph naman ay binuwisan or yung tax. Nung si Quirinius ay gobernador ng Syria. So, kuha niyo po yung point. So, pagdating natin sa creed, the Lord Jesus Christ suffered under Pontius Pilate. So, it was historical. So, ang preaching of the cross ay hindi nagsasalita tungkol sa isang myth lang. Hindi lang po ito isang myth or alamat or isang legend. Hindi po ito isang katang-isip lang din. But it is a historical fact. A real fact. Well, napakahalaga po nito, lalo na po sa ating redemption, na kung ang kasalanan ni Adam ay naganap sa mundong ito at sa kasaysayan. Yes, it is also historical. Diyan din po, isinugo ng Diyos ang kanyang anak in the fullness of time, born of woman, born under the law. Galatians 4:4. Christ came under the law of Moses, in which tayong lahat ay hindi sumusunod. At tayo ay patuloy na nagbibigay ng offense sa Diyos. Kaya po, ang pagdurusa ng Panginoong Jesucristo ay isang tunay na pagdurusa ng tao sa mundong ito, sa harap ng isang tunay na hukom at sa isang tunay na hukuman. And another point, Christ's suffering under Pontius Pilate ay higit pa po dun sa unang element na binanggit ko kanina. Hindi lang po ito historical. Sa pagdurusa ng Panginoon sa ilalim ni Pontius Pilate, He gained all authority in heaven and on earth. He has been ordained as the ruler of kings on earth. At sa paraan ng kanyang pagdurusa sa ilalim ng world empire ng Roma, siya ay naging hari ng mga hari. And His kingdom is not of this world. His kingship does not arise from this world. But, nevertheless, it is for this world. Inaangkin ng kanyang paghahari ang buong mundo at lahat ng uri ng kapangyarihan. In Scripture, the kings of this earth are addressed dito po sa Psalms verse 2, 10 to 11, Psalm 2, 10 to 11. Now, therefore, O kings, be wise, be warned, O rulers of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. And next, another thing to take note, sa early church, sa early Christian church, ang mga tao ay pinapersecute and dinadala sa harap ng mga hukom. Ganun po yung paghihirap na kanila pong naranasan. And by this creed, they were comforted. And sila po ay na-encourage that even our Lord Jesus Christ Himself made a good profession before Pontius Pilate. Well, nakita rin po natin ito na sinulat ni Paul kay Timothy about po dyan sa 1 Timothy 6:13 to 14. 1 Timothy 6:13 to 14. I charge you in the presence of God, who gives life to all things, and of Christ Jesus, who in His testimony before Pontius Pilate
made a good confession to keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ. So para po sa atin, we may testify and witness without fear and very boldly, and we may freely speak about the name of Christ and His wonderful work. Ang lahat po ng ito at marami pong iba ay pinanghihiwatig ng confession sa ating iglesia na ang Panginoong Hesus ay nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato. Pero in all of this, dahil po ay mga karagdagan lamang na details in explaining why this phrase is entered in our creed, ang nagbanggit lang po ng isang mahalagang bagay ang ating catechism. And it is this in the form of question. Why did Christ suffer under Pontius Pilate as judge? And according po sa ating catechism, ang answer is, so that he, though innocent, might be condemned by a civil judge, and so free us from the severe judgment of God that was to fall on us. Pinopoint ng catechism ang katarungan ng Diyos. Tuturo po nito ang paghatol ng Diyos. It is because behind the earthly judge, there is the heavenly judge. And he who stands before a judge on earth, he stands before God. At ang mga judge ay mga lieutenant ng Diyos. Ibig sabihin, acting in place of a superior. For example, si King Jehoshaphat, he rightly said to the judges in Judah, and sabi po dito, 2 Chronicles 19 verse 6, 2 Chronicles 19 verse 6, and said by King Jehoshaphat, consider what you do, for you judge not for man, but for the Lord. He is with you in giving judgment. So in their office, judges point to the great court, to the last judgment. At dito, kinikilala ng ating Panginoong Hesukristo si Poncio Pilato, lalo na sa kanyang office bilang lingkod ng Diyos. Yes, even from the side of Pilate himself, kahit there was nothing but injustice, lalo na sa mga ginagawa niya, lalo na sa mga corruption that he undertakes. And sa kwento, ilang beses na pinahayag ni Poncio Pilato na walang kasalanan ang Panginoong Hesus, and yet, ibinigay niya pa rin ang Panginoon sa mga Hudyo para ipako sa krus. Ngunit sa likod ng injustice ni Pilato, tumingin ang Panginoong Hesukristo sa katarungan ng Diyos at nakita niya ang Diyos ng katarungan. In the figure of Pilate, God approached Christ and God called him to His court as if He's calling the second Adam. But Christ did not flee away like the first Adam. Lumapit siya at tumayo sa harap ng Diyos. Ito po ang parang sinasabi ni Kristo, "Here I am, Lord." Parang sinasabi ni Christ, "Judge me, condemn me, that my people may not be judged and they may not be condemned." At kung alalahanin natin ang sinabi niya kay Pilate, John 19 verse 11, "You would have no authority over me at all, unless it had been given you from above." When Pilate delivered Christ to be crucified at si Pilate bilang hukom, hindi tumutol ang Panginoong Hesukristo. It is because he knew. It is as if he is saying, God judges me. God made me to be sin, though I knew no sin, so that in me, my people may become the righteousness of God. At kaya si Kristo ay nagdusa mula sa paghatol ng Diyos upang makamit niya para sa ating katuwiran na walang hanggan. Ngayon, lalo po sa lahat ng ating mga sorrow at sa ating persecution, meron po tayong comfort lahat. At sa Catechism Question and Answer 52, ating pong kinoconfess doon that Christ shall come to judge the living and the dead. And we, the people of God, with uplifted head, with eager longing, we may look for the very same person, to the Lord Jesus Christ, and He offered Himself for our sake to the court of God, and He removed all the curse from us. Isipin po ninyo sa last judgment, kung saan tayo po ay haharap sa Diyos, giving all account according
to the things we did on the world. And yung thought ay nabibigay po sa atin ng takot, lalo na sa mga wicked and evil people. But to the righteous and elect, they may think of the trial of Christ under Pontius Pilate. It is very pleasant and a great comfort because their total redemption will be accomplished. At doon ay tumayo ang Panginoong Jesus, who is about to judge the world in the end, but He stood for our sake in the court of God. Tinanggap niya ang severe na paghatol ng Diyos kung saan dapat tayong harap. Tayo po yung nararapat na magdusa. We deserve everlasting punishment. But God maintained His justice against Christ and showed mercy to us. Kung gayon, we must see how sinful sin is. At kung ano pa ba ang dapat nating katakutan bilang mga hinirang ng Diyos. Kaya mga kapatid, Christ is our righteousness forever. So tayo naman po ngayon ay pupunta sa ating last point. Christ's suffering from God's curse obtained for us eternal life. So basahin ko lang po ulit ang Catechism, question 39. Question is it significant that He was crucified instead of dying some other way? Yes, yung sagot. This death convinces me that He shouldered the curse which lay on me, since death by crucifixion was a curse by God. Ang Panginoong Jesus ay hindi binato hanggang mamatay. Tama po? But according sa decree at providensya ng Diyos, siya ay pinako sa lupain ng Israel at sa paraan ng mga Romano. At sa Israel, ang krus ay tanda ng total curse of God. Sa Mosaic Law, mababasa po natin Deuteronomy 21, 22 to 23. Deuteronomy 21, 22 to 23. And if a man has committed a crime punishable by death, and he is put to death, and you hang him on a tree, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day, for a hanged man is cursed by God. You shall not defile your land the Lord your God is giving you for an inheritance. So dito po makita natin that cursed is everyone who hangs on a tree. So ano pong ibig sabihin po nun? What does it mean? A hanged man, siya po isang object of the full wrath of God. He is thrown into complete isolation. Ibig sabihin, thrown out by earth and not accepted by heaven. Nandun po yung dalawang factor of it. That is why the cross and the curse proclaim the absolute forsakenness of eternal death. A hanged man is accursed by God. Kaya po, ito ang inordina ng Diyos na kakilakilabot na kamatayan on the cross for our Lord Jesus Christ. It was in agreement with His eternal justice and righteousness. 1 Peter 2:24, 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed. And how could the blessing come to us if He had not become a curse for us? But God's wrath blew against Christ on the cross. At sino ang makakaunawa sa lalim ng sumpa ng Diyos? But the Lord Jesus Christ endured it all for us. Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Dindala niya ang puot ng Diyos. He drew to Himself the judgment of God to free us from it. He has taken the curse from us upon Himself so that He might fill us with His blessing. Jesus Christ was the Lamb of God, and at the same time, He was the high priest. He was lifted up on the cross, and He offered Himself to God. And Christ has come to do the will of God. Hindi po siya nag-hesitate, not even for a moment, but He accomplished His calling. Kaya nga po, mga minamahal ko pong kapatid dito sa ZCRC Amos, as we remember and meditate on the atonement of Christ, ang Kanyang pagbabayad sa atin, now, you and I may lift up our heads. God's wrath
has been appeased by Him, our surety and Savior. Now we may lift up our heads. He submitted Himself to God's severe judgment. And now we may lift up our heads. He also bore the curse. He obtained for us eternal life. Now we can say, praise be the King, Jesus Christ. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo nang dahil sa Panginoong Hesus, kami mga makasalanan ay naipagkasundo sa iyo at sa aming natural na disposisyon at sa aming kahangalan at sa pamumuhay sa pagkakasala sa iyong banal na pangalan, kami po ay inumuhay sa patuloy na pagiging hiwalay sa iyong biyaya. Panginoon, hindi po kami makakapamuhay sa aming sarili lamang, kaya't salamat po sa iyong pagbibigay ng iyong kagandahang loob. At ngayon, aming nakikilala si Kristo bilang aming hari, ang propeta na aming gabay, at ang dakilang saserdote na nag-aalis sa amin sa kasalanan at kamatayan. At sa pananampalataya ng iyong pinagkaloob sa amin, kami ay namumuhay sa pagsisisi sa kasalanan araw-araw. Kaya amin pong pagsusumamo, Panginoon, na kami po ay inyong tulungan na mamuhay sa kalungkutang na ayon sa iyo, o godly grief, na kami ay mamuhay sa kabanalan at katuwiran. Aming mawing Diyos, kayo po ang tiyak naming sandigan sa tunay na kapayapaan ng aming mga puso at buhay, at ang dahilan ay ang biyaya na iyong patuloy na binibigay sa iyong mga anak. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, magpakilanman. Aming Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.